Unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? I am confident that I have not committed any illegal act. I challenge him right now to take a lie detector test with me. Nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, merong kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente. Dadagan ang Lito News Update. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa 10th po ng Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. So again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator. Alright mga kabaitaan, no? Magre-react muna tayo dito. Ho. Tingnan nyo po yung balikat ni Alcantara at ang balikat to mismo mga kabaitaan ni Senator Jinggoy Estrada. Magkadikit ho sila. Pero tingnan nyo po yung polo or yung barong Tagalog ni Senador Jinggoy Estrada dito. Ho. Dumidikit na ho. Parang dinadaan ho ito sa Photoshop. I-enlarge nyo lang po yan mga kabalitaan. Kung makikita nyo po mga kabaitaan, silipin nyo po ng maigi itong kanyahong balikat ni Senador Jinggoy Estrada ay parang humuhulma ho sa balikat ni Alcantara. So klarong-klaro ho, ipinagdugtong ho ito, idinikit ho ito, malamang may application na ginamit para hindi masyadong halata pero na ginagawa ho ito para ho sirain yung pangalan ni Senator Jinggoy Estrada ho dito mga kabalitaan. Alright, there is a text. October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina. Kumbaga, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siya ang majority floor leader siya noong that time and member siya ng Commission on Appointment. Again, naguguluhan ako bigla kay Sec. Parang nakalimutan ba niya? Number 1, probs sa flood control and all the efforts we put in. Number 2, for his CAA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin. Pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. What is in the second message? Sige po, can you read it for the record please? For his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin, pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Ngayon parang lumalabas same na ang 1 and 2. Pag-usapan namin bukas boss. So, can relay to SEC po. Yes boss, see you po bukas 6 PM sa GIL. Majority leader tayo, hindi kong or just one CA member. Yes, boss, I will. Alright. Yun po mga kabaitaan, so napakatindi ho yung kanilang plan A ngayon na kung saan po ay dinadawit yung dalawang pangalan ng senador matapos ho itong na-cite in contempt itong si Bryce Hernandez alias Marvin Santos mga kabaitaan. Napakagaling ho nila mag-invento ho ng kwento dahil meron ho tayong pasabog dito si Senador Marcoleta mga kabalitaan. Right, so ayun na po mga kabaitaan, welcome back na naman ho mga kabaitaan na punto diretso, wala na ho tayong intro pa at ito na nga kung saan po matapos magpasabog ang mag-asawang Diskaya hinggil sa mga buwayang tungkosista mga kabaitaan na kumukobra pala ito ng milyong payula para ho busugin ang kanilang kamahalan na sina Saldico alias Dracula ayon pa ni Senador Villanueva at itong si Martin Romualdez alias Tambaloslos. Nagulantang ang buong sambayanan nung ito'y nabanggit ang pangalan ni Saldico at Romualdez na sila pala ang pinaka mastermind sa pagnanakaw ho sa pera ni Juan de la Cruz
Abay, agad-agad naman pong gumante ang mga buhaya sa sarili nilang pagdinig sa kamera. Sinusubukan nilang pasusukahin ho itong si Curly Discaya upang makapagbigay ito ng testimonya pabor sana sa kanila mga kabalitaan. Alam niyo po ba kung anong nangyari? Bigo pa rin ho ang mga ito dahil hindi nagbabago ang testimonya ni Discaya laban ho sa kanilang mga kawatan at kurakot na kasamahan diyan, pati na ang kanilang dalawang kamahalan mga kabalitaan. At heto nga, sa kabila ng kanilang pag-isa ni Discaya, nanindigan ito at mistulang nagamit nga nila itong si Bryce Hernandez alias Marvin Santos na kung saan hindi niya po alam yung kanyang alias kahit na ito ay may record sa Land Transportation Office mga kabalitaan. So kung nakikita niyo po kanina sa unang pagpapalabas natin sa video ito ay naku po mga kabalitaan talagang magagalit po kayo sa kanyang kasinungalingan ho mga kabalitaan. Kaya agad-agad sumagot itong si Senador Villanueva mga kabalitaan. Make a short manifestation, Mr. President, if I may. Yes, you may proceed. Yes, Mr. President, thank you. Mr. President, sabi po nung dating sikat na senador dito sa bulwagang ito, na itago natin sa pangalang Joker Arroyo, kapag bad ka, lagot ka. Pero ngayon, Mr. President, kapag good ka, lagot ka sa mga sindikato. Mr. President, ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Pamahalaan. Mr. President, para po tayong sirang plaka, dito sa Senado paulit-ulit, 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno, pero nasaan po itong flood control na ito? In the same year, Mr. President, kanina sa Kamara, sinasabi, in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo, pero patuloy po itong tinatanong. Mr. President, sabi ng matatanda, kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara, doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin yung People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa, scripted lahat, kahit walang ebidensya, i-contempt mo, kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok sa anlibaha. Mr. President, let me put this on record. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko. Kahapon ho, Ginoong Pangulo, and Senator JV and Senator Chis would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, i-bring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin, Mr. President and Majority Leader Migs, alam natin yung nangyari kahapon. So we were preparing, I didn't get the chance to attend the committee hearing. Pero ang sabi ko nga po kay SP Chis kahapon at kay Senator JV, this is way too low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon?
And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Kaya ang hiling ko po sa bulwagang ito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na sincero po kayo. Alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari. Pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyong salapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? So yun lang po, Ginoong Pangulo, ang nais kong sabihin. Mr. President, binanggit po kahapon ng ating Senate President Chis Escudero yung mga pangalang hindi pwedeng banggitin noon. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. So yun po mga kabaitan ang naging reaksyon at sagot ho ni Senator Joel Villanueva mga kabaitan patungkol ho sa pambabato ng putik at ng tangina ng mga ano dyan, mayabang kapulungan na mga buhayang tongresista mga kabalitaan. So handa ho siyang sumagot, handa ho siyang sumalang sa kahit anong investigasyon laban ho sa mga pambabato ng putik sa kanya ho mga kabaitaan dahil tangina ho talaga itong mga buwayang politiko dyan sa mayabang kapulungan. Kaya nga itong si Senador Jinggoy Estrada sumagot din at hinamon itong si Bryce Hernandez na silang dalawa ay magpa-lie detector test para malaman kung sino ho talaga ang nagsasabi ng katotohanan sa mga aligasyon nito. Dahil alam naman ho natin na ang nagpa-cite in contempt nitong si Hernandez mga kabalitaan, wala na hong iba itong si Senator Jinggoy Estrada mga kabalitaan. Game? Questions o opening statement? Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Una-una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Yun lang. Malaking hamon ho yan mga kabaitan ni Bryce Hernandez. Ang tanong ho, siya po ho ba talaga mga kabaitan ay papalag or kakagat ho ba dito mga kabaitan? Naku po, abangan ho ang susunod na kabanataw nito. Dahil tayo po ay naniniwala
na sincere ho dito mga kabaitaan itong si Senator Jinggoy Estrada at malamang ito ay magsasampa ho ng kaso kasi nga nabanggit niya ho rito at hindi natin ipakita mga kabaitaan na siya po ay magsasampa ho ng kaso. Kailangan mapatunayan ho yan ni Bryce Hernandez ang kanyang akusasyon sa ating dalawang butihing senador. Pero ho, sa pagdinig na iyon mga kabaitaan, alam naman ho natin na sila mahilig talagang manakot ho sa kanilang magiging resource person kung sa tingin ho nila ito ay pwedeng madala at kailangan maidawit yung taong kanilang gustong idawit sa mga akusasyon. So sa araw na iyon mga kabaitaan na pagdinig, mismo ho ang abogado ng mga Diskaya ang nagsumbong kay Senador Marcoleta na kailangan si Curly Diskaya may idawit na senador upang hindi ito ma-cite in contempt mga kabalitaan. Sa huli, hindi sila nagtagumpay. Hindi sila nagtagumpay sa may team na binabalak nila upang gantihan ang mga senador dahil nga masyado nang gasgas ang reputasyon ng mga tongresistang ito mga kabalitaan. So ito po ang ibinunyag ni Senador Rodante Marcoleta mga kabalitaan. I see that the Senator Rodante Marcoleta is seeking the floor. What is the pleasure of Senator Marcoleta? I'd like to know, Mr. President, if our good Senate President pro tempore would yield to a few questions. Willingly to the erstwhile, no, not erstwhile, still the chairman of the Committee on Public Accountability, the good senator from Tarlac and the Republic of the Philippines. You may proceed then. Maraming Senator salamat Marcoleta. po, Mr. President. Mr. President, kanina pong mag-umpisang mag-present ang ating Senate President pro tempore ay laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July 1. After July 1st. proclamation or after oath-taking, Mr. President. After the oath taking, if I distinctly remember. So dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath-taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may... Andyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na magsumite kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWs na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Hindi ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Alam ko Sinabi po. niya agad sa staff niya,
Wag, ayoko. Ayoko, ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAPs. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po ng 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President, meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya.
kailangan meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Ngayon po mga kabaitaan, so klarong-klaro ho mga kabaitaan, pinatutukuyan ho dito dito rin ni Senador Marcoleta itong si Secretary Cabral dahil nga po ay isa sa mga magiging isa sa mga mastermind ho ito sa kalukuhan at pag nanakaw ho sa pera ni Juan de la Cruz. Mantakin niyo po, itong si Cabral ay agad niyang niligawan itong si Tito Sen mga kabaitaan na kailangan na daw na magsabi ho siya para ito ay ilagay ho sa kanilang budget mga kabalitaan. Pero ito po ay tinanggihan ni Senador Tito Sen at dito na ho nagkakaalaman na unti-unti na hong lumalabas ang katotohanan mga kabaitaan. Masakit isipin pero yun po ang katotohanan ho dito. Subalit ho mga kabalitaan, yung kickbacks ho sa 2025, papanorin ho natin kung kayo po ba ay madismaya kasi nakakadismaya ho itong naging paliwanag ni Bongit patungkol ho sa kickback sa mga nakawan na porsyentuhan dyan sa Kamara sa pangunguna ho ni Tambaloslos at itong si Dracula Saldico mga kabaitaan. At ating naintindihan na talagang hindi niya ho kayang sipain, palayasin diyan bilang isang Speaker of the House itong si Martin Romualdez mga kabaitaan dahil ayon pa ho sa kanya ho dito na kailangan daw na magkaroon ho ng matibay na ebidensya. Pero hindi ho tinitignan yung delikadesa dito mga kabalitaan. Sa anomalya sa flood control projects at nadawit pa dito ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Monica, ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa itong aligasyon na nangangailangan ng matibay na ebidensya laban doon sa mga pangalan na idinawit ng mag-asawang Diskaya sa Senate hearing ukol nga dito sa umano'y anomalya sa flood control projects. Iimbestigahan mabuti ng Independent Commission ang mga ipinahayag ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., partikular na ang pagkakadawit ng ilang kongresista sa issue. Can I correct that? These are not revelations. We will examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas talaga dito, mula nung nasimulaan itong investigasyon at lahat niyan, ay matagal na talaga. Kaya ang lalim na ang lalim na nung kumbaga sa amag napakalalim na sa sistema. It's the system of this kind of corruption has been institutionalized. Tinanong rin ng Pangulo ukol sa pagkakasama sa pangalan ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez sa listahan ng mag-asawang Diskaya na umano'y sangkot sa anomalya. Sagot ni PBBM, alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganto. Tapos, hindi naman totoo. Kung makikita ho natin dito mga kabaitaan, itong walang kwentang presidente ho natin na kung saan po ay hindi ho talaga marunong ho. At wala ho talaga itong hiya dahil parang kinonsinti niya pa yung kanyang pinsan at yung delikadesa man lang sana na para hindi ho ma-influensyahan ang mga nag-imbestigang kongresista mga kabalitaan. So sabi niya po, matagal na ho ito. Di po ho ba? Pinagmamayabang niya dito yung 5,500 flood control projects. At nagsimula ho ito nung bumaha na ho sa panahon niya, sa panahon ng administrasyong ito. So ibig sabihin, nagsimula ho ang malaking problema ho dito sa kanyang panahon. Hindi niya pwedeng ipasa sa mga nagdaang administrasyon. Dahil nga po, ang pinag-uusapan ho dito, bilyon-trilyon na halagang pera para ho pondo mula sa Department of Public Works and Highways. So ang ibig sabihin nun, ang issue dito, ang pinag-uusapan ho dito, ghost flood control projects at nakawan sa pera ni Juan. Kaya nga po siya mga kabaitaan, wala ho siyang masabi dito sa kanyang pinsan, hindi niya po kayang diktahan dahil sigurado po'y nakikinabang ho dito itong si Bongit mga kabalitaan. Kasi meron
merong partihan ho dito eh. Hindi tayo naniniwala na hindi ho sila nakinabang dito mula ho sa executive department hanggang sa hanggang diyan ho sa lower house. Sigurado ho mga kabaitaan, iilan sa kanila diyan ay meron ho talagang tinatagong transaksyon para makakulimbat, makakuha ng komisyon at the same time mga kabalitaan na nakawin talaga yung pundo para ho sa isang project na iyan na ang lumabas ay nagiging ghost flood control projects mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po mga kabaitan yung ating video presentation, huwag kalimutan ho. Patuloy kayong manonood at magtulungan ho tayo. Lagi niyo pong papanoorin ang video ito at huwag niyo pong skip yung ads na inyong mapapanood mga kabaitaan. Para ho malaman ng karamihan kung ano pang makaganapan sa ating lipunan. Huwag kalimutan po, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at i-share nyo po ito kabalitaan. Sa mga bagong salta po, maraming salamat at subscribe na ho kayo. Pindutin na rin ang notification bell. Sa mga nag-subscribe na, mabuhay tayong lahat. Sa mga lupalop na ating mundo, mga kababayan ho sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa labas ng ating bansa, na talagang may pagmamahal sa ating inang bayan. Patuloy lamang ho tayo sa ating pakikipagbaka at tayo po ay makialam dahil nakasalalay ho dito ang pag-asa ng ating mga kabataan. Ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Peace out.